beses ka mag-renew ng battery mo. Kanina, yung sinabi ko, every 4 years, lead acid battery yun, yung pang-aircon ng bahay. Yung ginagamit nyo sa kotse nyo. 3 to 4 years lang ang buhay nun. Pero ito, lithium ion to. Lithium ion. So, they are saying 15 years. Pero wala pang umaabot ng 15 years. Pangako pa lang nila yun. So, kung mangyari ng 15 years talaga, it means sa buhay ng isang nuclear plant, bibili ka ng 5 set na battery. So, grabe talaga ang gastos. Maghihirap ang Pilipinas, kabibili ng baterya. So, we are being condemned to more decades of expensive electricity, and we are being condemned to have a backup of gas which is imported and even more expensive than coal. Yung tweet. Kaya mo itong first line ko, wow, still the same price. Ano ba ibig sabihin doon? Wow, is still the same price. Ang tinutukoy nila kasi yung Hornsdale battery sa South Australia na $90 million and 129 megawatt hours. And then nagbigay siya ng inaakala niyang mas mura, yun yung second, next. Yan yun. Bago sa website ng Tesla sa Australia rin. Pero US dollars ang presyo. If you compute it, it's a little cheaper this one. Pero ito, wala pang site development. Wala pang fence, wala pang parking lot, wala pang kung ano-ano. I mean, bibili ka ng module. So, hindi nagbago ang presyo. Kasi, when was that they built Hornsdale Mega Battery? Around 6 years ago. So, ang sinasabi ng lahat ng nagpupush ng battery, nagiging mura, it will be cheap in the future. It hasn't gone down in price. There's a shortage of lithium in the world kasi nga everybody's trying to corner the market for EVs, electric vehicles. So, competition natin ang mayayaman na bansa for that. But the nuclear plant is like a battery. It generates power. You don't have to store it. It's so much more cheaper than batteries alone. We're not even counting the overbuild na solar panel. Kasi 15% capacity factor, right? To get the energy equivalent on perfect days, ibig sabihin walang ulap, walang ulan. What is it? 100 divided by 0.15. 15% capacity. 6.7 times. Ang ibig sabihin, you have to, let's say 100 kilowatts na battery, para makuha ko yung 24 hours equivalent nun, I have to buy 6.7 times bigger. Kasi 15% lang ang capacity factor. So hindi pa natin sinali yun. Sa wind, it's 40%. So it's 2.5 times more capacity that you have to buy. So understated ang cost palagi ng mga advocates ng wind and solar. Pinapalabas nila napakamura, pero sa totoo lang, napakamahal pala. So wag po kayong magpalinlang dyan. Bakit ba magical ang nuclear power? Ano ba about nuclear makes it magical?
energy density ng uranium. Itong dahilan na nakakalimutan ng lahat. Asukal, coal, taba, gasolina, uranium, ang 1 kilo. Hindi 1 kilo yan, itong energy content. Millions of times more. Kaya napakakunti ng kailangan para makapaglikha ng napakaraming kuryente. And dahil napakakunti ng kailangan, napakakunti din yung waste, na tawag na waste. Kung pwede nga tawagin waste yun. Yan po ang nuclear fuel assembly ng PNPP. Ang laman po ng reactor na yan, dyan is 141 pieces niyan. It stays in the reactor for 4.5 years. Every 18 months, 1.5 year, you replace a third of it. That's 40 pieces. So, tatakbo ang nuclear plant ng 100% tuloy-tuloy for 18 months. Then, ititigil mo siya ng 2 weeks to 3 weeks. Papalitan mo yung 40 pieces na ganyan. Isasara mo ulit, paandarin mo ulit ng another 18 months, dire-diretso. Ganon ang pag-andar ng nuclear plant. So, 40 pieces of this is a year and a half. 26 pieces, more or less in 1 year. Of course, you don't change it every year. You change it every year and a half. But the equivalent of 26 pieces of this per year will give you 5 billion kilowatt hours, which is for how many families? Na D-class family? 2.8 households, sir. Ha? 2.8 million. 2.8 million na D na pamilya and C na pamilya. Pag C naman po, 1.5 million. 1.5 million na C na tahanan ang kayang supplyan yan. Ganong karami. From 26 pieces nito a year. Pagkatapos nitong lumabas sa planta, ito ang tinatawag nilang high-level nuclear waste. Kung saan tayo nagbibigay sa isang trust fund ng 6 centavos per kilowatt hour or 300 million pesos a year to dispose of 26 pieces of this. Paano natin i-dispatcha? Hindi pa. Hindi. Yan. Ganyan po. Okay. Yan. Bubutas po tayo ng butas na 2 kilometro ang lalim at 2 kilometro ang haba, horizontal, at doon po natin isasaksak yung assembly sa loob ng makapal na stainless na tubo na nakasarado, welded both sides, silyado. So siguro kakasya po dito dahil 2 kilometro po yan, 4 meters lang ang haba ng assembly, siguro kasya ang ano dyan, ang ilan? 300 pieces? Right? Ilan? 500 pieces. So, 121 pieces every 4.5 years. So, 15 years, isang butas. So, ibaon mo dyan, backfillan mo ng putik at semento at kalimutan mo na. Forever. Wala nang gastos, hindi na pinoproblema. Yung sinasabi nilang hindi natin alam kung ano yung gagawin dyan, alam natin gagawin. Ayaw lang nilang tanggapin. Ngayon, nagtanong ko po sa inyo, bakit natin sasayangin? Ang nakukuha nating energy
sa isang gamit na ganyan is only 5% of the energy potential in that fuel assembly. Ang reactor ng apo ko, which is generation 4 isobreathers, fast isobreathers, can use it 20 times more. After which it becomes safe in 100 years and less radioactive than garden soil in 300 years. Nawawala yung problema. Bakit ang gustong-gusto natin sayangin ang isang malaking kayamanan ng bansa? Paano natin tatago? Ito sa Switzerland. Gano'ng kalaki po yan? Para po isang 1/4 na basketball court. Ang nakikita niyong waste dyan, ang 7 reactor ng Switzerland ng nakaraang 40 taon na spent fuel. Yan po yun. Wala naman nasasaktan na tao. Di mo may tao doon. Okay sa akin, lagay nyo sa garden ko. Bayaran nyo lang ako ng upa. Doon sa space. Wala akong problema dyan. Ang canister ko is designed for at least 200 years. At least 200 years. By that time, ang baba na ng radiation nitong spent fuel na ito, ipapadala. Pumunta ako sa Switzerland kung nasaan yan. This was in 2010, bago ng Fukushima. Nasa gitna po yan ng 6,000 tahanan. Tanggap na tanggap po ng Switzerland, ng komunidad na yan, itong paglagay ng interim storage facility. Ano yan? Yan. Nandyan po, kanina nakita nyo sa loob. Yan po yun. Malapit sa nuclear plant ng Betsnau. 2 reactor, 10 taon mas luma sa ating PNPP. Lumangoy po ako sa ilog, doon sa cooling water. Ininom ko po ang tubig na hindi ko dapat ininom dahil doon pala nila tinatapon yung sewer system nila. So, nandito pa ako. Ay ba? So, gusto ko lang pakita na ligtas ang nuclear. May picture. Tani Buena pa itong panahon na yun. Walang mag-interview sa akin. Kaya, nasa London siya. Willing naman siya. Sige nga ka. Yan, interim storage, dry cask storage. It doesn't hurt anybody. Yan, sa Australia. Anong problema na natin dyan? Hindi pa. Arizona, the biggest nuclear plant in America. Ano ang problema? Ano ang problema? Pa sinasabi nila? Ano yan, tatalon mag-isa? Palabas? Hindi. Pwedeng tirahin ng missile yan. Walang mangyayari. Sige ba ito? Sama ba? Yan ang rinirekomenda ko sa gobyerno. Diyan natin lagay interim storage para walang NIMBY. Pagka nagkaroon ng trabaho na maganda ang mga taga dito, gusto na nila yan kasi ang hirap ng buhay nila ngayon. At saka pinapaligiran sila ng China. So 2 birds with 1 stone. We give this island economic value and we assert our sovereignty at the same time. So we solve 2 problems. And it can also be the place for final disposition kung gago talaga tayo at gusto talaga natin sayangin yung kayamanan o di dyan natin ibutas, dyan natin ibaon. Tapos na. Pero torpe lang gumagawa nun. Kasi kayamanan na malaki.
Yan ang pinaglalaban ni Bill Gates ngayon, na magamit ulit yung spent nuclear fuel. Lahat ng spent nuclear fuel ng Amerika is enough for their entire electricity for a few thousand years. Why are we going to waste it? Why? I don't understand. Because some Filipino misguided politicians said so. Well, now you know better. Don't let them scare you. Ano ba dapat pag-usapan? So people have their local nuclear plant. That's in Spain. Oh, That's a tourist place. That's in Canada. Beach. Dolomite Beach. Canada, United States, Ukraine, Belgium, Poland, Taiwan, I don't know where this is, Russia yata. Sige. Oh, Europe, Hong Kong, dalawang EPR, pinakabagong klaseng nuclear plant na disenyo sa France. Wala pang tumatakbong ganyan sa France, may tumatakbo na sa China. 4 na taon na. Dalawa na 1650 megawatts each. So yung dalawa lang is 3,300 megawatts. Dalawa lang. Ito nasa southeast ng Hong Kong, 30 minutes by car sa Taishan. You go northwest, northeast, yung isa southwest. You go northeast, 6 na nuclear plant. Sa Shenzhen, 30 minutes outside Hong Kong. Ilang milyon tao ang nakapalibot dito. Ilang daang libong Pilipino ang nagtatrabaho sa Hong Kong. Kung wala ito, wala silang trabaho. Look, yung economy ng Shenzhen na buhay lang dahil dito sa murang kuryente nito. Di ba natin kayang matutunan sa leksyon na ito? Sa buong mundo, maraming leksyon na ganito. What's our problem? Yan, that is Daya Bay. That's the same plant as kanina. Uranium, pwede i-extract sa seawater. There's 4.5 billion tons of natural uranium dissolved in all the sea water everywhere. Kaya pag naliligo kayo sa dagat, naliligo kayo sa uranium. Natural yun. Hindi gawa ng tao yan. May technology na kung paano i-extract sa tubig dagat. Parang seaweed culture. So kung may local na tayong uranium, maaaring hindi pa siya economically viable ngayon, mahal pa siya masyado, but it sets a cap on the price of uranium. And when they're able to use Gen 4 isobreathers, yung reactor ng apo ko, pwede na yan, mura na yan. So independent na tayo. In fact, right now, PLRI is conducting trials in Batangas. So, in a few months, I will be able to report to you kung successful ba kami o hindi. Eh kung meron akong isang bayan na maliit, ipagmamalaki natin sa media, di ba? Pati kayo, pagmamalaki nyo yung yellow cake natin. So, I covered waste, I covered the economics. What else did I cover? The energy density. Energy density. Ano yung energy density, di ba? Ang konti na kailangan. Kung ang
PNPP coal plant, 50 Panamax na barko. Ang laman bawat isa, 50,000 tonelada each. Over 18 months. Kung nuclear, isang jeepney, 40 pieces ng assembly. By volume kasi ang bigat nun. So, magigiba yung jeepney mo, pero kakasya. Yun ang punto ko. Yung volume. Maliit lang. President, bakit? Okay pa to. 37 years old na to. Bulok na daw. Sabi nila, hindi. Ito ang president ko. Nauna ito sa atin ng 6 na taon. 60% lang ang pagkakompleto nila. Tinengga nila ng dekada dahil hindi nag-materialize yung electricity market na inaasahan nila kung saan nila ibebenta yung kuryente. Noong 2009, dinesisyonan nila na tapusin. Yan. Noong 2016, yan ang naging pinakabagong nuclear plant sa Amerika. Binigyan ng NRC ng lisensyang mag-operate for 40 years. May karapatan sa extension ng 2 beses na tig to 20 years for a total life of 80 years. Yan ang president natin. Mas lumang technology kaysa PNPP. Ang containment po niyan, ice bank containment. Hindi na po ganyan ang ating. Linakihan nila yung atin at mas mataas ang pressure rating. Kaya hindi na kailangan ng ice bank condenser containment system. Older tech po ito. 4 loop to kasi ang bawat isa nito 1,200 megawatts, ang atin 620 lang. So 4 loop, 4 ang linya, doble ang tsansa magkaroon ng line break. Half the chance of line break or core damage ang atin. So twice as safe. What is safe? If you're talking of 1 in 50 million reactor years for any incident, what's the difference between that and 1 in 5 million reactor years? I mean, safe, if the number is a little bit higher, does it mean anything in real terms? I mean, pwede akong tumama sa loto, right? Depende sa taya ko, pwedeng more chance or less chance, pero ganun pa rin yun. 1,000,000 to 1 pa rin yun. Oh. Ngayon, ano ang salo ng nuclear? Doon sa 1,000,000 to 1. Hindi namin sinasabi na hindi pwede magkaroon ng aksidente. Pwede mag-meltdown po itong ating reactor. Pero ang salo ng nuclear is containment. Walang ganun sa Chernobyl.